Ito, masakit talaga ito. Hindi man aaminin, pero hindi pwedeng hindi maramdaman. Lalo na po yung pamilya na ano po, sasalang dito. Ang tinutukoy ko po yung sabay na trial, sabay na pagdinig sa mag-amang Duterte. Sa 23 hanggang 27 ngayong February, pre-trial chamber sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa crimes against humanity. Pag hindi napigilan ng mga abogado yan, tuloy na yung pre-trial tungkol sa mga kaso na iniharap ng mga Pilipino mula pa noong 2017. Okay? 2017 yan sa paglabag sa karapatang pantao, Operation Tukang at iba pa. Tapos ito naman ngayon din February, magsisimula po, actually gumagalaw na sa Kongreso, ang impeachment naman laban kay Sara Duterte, anak ng dating Pangulo. Ang purpose naman yan ay tanggalin sa pwesto ang pangalawang Pangulo sa betrayal of public trust, corruption sa Office of the Vice President at noon Department of Education Secretary. At hindi yan talaga pangkarniwan. Maaaring kunwari hindi masakit, kunwari hindi naramdaman, pero yan po ay isang matinding hamon sa kanila. Magastos kasi mga abogado babayaran. Mahabang oras ang gugugulin na hindi pwedeng ibaliwala. Ang mabigat nito magkahiwalay pa. Kung yung mapapansin at karapatan naman nila, ang mga anak ng mga Duterte ay nakapokus dun sa ICC kasi malayo, nasa Europe. Paano kung sabay? May paglilitis sa ICC, may paglilitis sa Kongreso, at pag umabot pa sa Senado. Pareho naman po yan under ng kanilang mga jurisdiction. Ang ICC mayroon jurisdiction kay Duterte dahil may ang complainant ay Pilipino. Ang Philippine Congress, both Congress and Senate, mayroon jurisdiction sa ilalim ng saligang batas sa impeachment process dahil mayroong impeachment complaint mula sa civil society at Makabayan Bloc na hindi pwedeng tanggihan ng Kongreso basta naaayon sa proseso. Yan ang matinding hamon sa mga Duterte. Ewan ko kung ano magagawa dyan ng mga followers nila. Hanggang press release na lang, hanggang rally na lang kung meron mang tao, o hanggang social media mag-iingay, pero hindi naman mabubura at hindi mapipigilan ang ICC at ang impeachment process kahit na sa mga rally at mag-ingay pa ang mga followers. Kasi yung tamang proseso ang susundin. Yung issue sa ICC kay Digong Duterte, wala nang control ng Philippine government, Philippine authority. Ang Malacanang ay wala rin control sa impeachment laban kay Sara dahil exclusive sa Kongreso at Senado ang impeachment process laban sa mga impeachable official. For information, for education po ang ating topic. Kaya ko pinapaliwanag ito para malaman nyo. Hindi po ito harassment, hindi ito panggigipit, taliwas dun sa sinasabi nila. Kasi pag may ebidensya at may testigo, may pinanghuhugutan, hindi harassment yan. Lehitimong complaint yan na dapat dinggin. May lehitimong complainant ng mga Pilipino before ICC laban kay Digong Duterte. May lehitimong civil society group na complainant sa impeachment complaint laban kay Sara. So, lahat lehitimo, kaya tama't proseso. Maaaring masaktan sila at ang mga taga-suporta nila. Kasi noong panahon ni Duterte, wala naman hong ganito Di ba? Alam niyo bakit? Kasi takot ang mga tao sa kanya. Pangalawa, hindi umiral ang korte at ang batas. Shortcut na shortcut, kaya nga ang daming nawalang buhay sa kanilang kampanya. At yun nga yung kaso ni Duterte. Walang paglilitis nun Kanilang ninitis lang si Laila de Lima, hindi naman naipakulong pero na-dismiss, wala rin So, maaaring nababaguhan kayo dahil sa nakalipas na 6 na taon, walang ganitong proseso dahil ayaw nila. Ngayon, under Marcos administration, ang tamang proseso ang nasunod. Yung kahilingan ng ICC at pagpapatupad ng warrant of arrest
laban kay Duterte, tinupad ng Marcos administration, walang kidnapping kasi may warrant of arrest. Ito namang impeachment, tinutupad lang ang sinasabi ng saligang batas. So ganon. Kaya lang nagkasabay. Magastos, masakit sa ulo ang labang ito. Pero hindi natin hinusgahan, hintayin natin lahat ano ang magiging kapasihan sa bandang huli ng ICC para sa kaso ni Duterte o ng impeachment court o ng impeachment Congress laban kay Sara. Yun po yung ating aabangan. Walang makapagsasabi sa ngayon kasi parehong nasa proseso at yan ang masusunod. Ang Kongreso hindi pwedeng hindi susunod sa proseso dahil nakabantay ang Korte Suprema. Ang ICC hindi rin pwedeng hindi susunod sa kanilang proseso kasi international court sila. Hindi sila local court. Wala silang pakalam sa political issue sa Pilipinas. At ang ICC ay binubuo ng marami mga bansa ng mga membro. Kaya pangangalagaan ang kanilang kredibilidad, pagiging independent, ayon sa mga rules and regulation at international law. Ganun po ang sitwasyon. Ako naman at ang aking mga channel at ang ating mga topic, laging for education at information lang. Wala naman tayong personalang issue rito. Ayaw nating mangyari ito pero nangyari. Wala tayong magagawa. Ganun po ang batas eh. Okay? Siguro maging warning ito sa lahat ng nasa gobyerno. Huwag niyong ilagay sa inyong kamay ang kapangyarihan na bandang huli kayo ay uusigin at hahabulin. Huwag niyong aabusuhin ang kapangyarihan temporary pinagkakaloob ng taong bayan. Presidente ka man, vice president ka, o anumang posisyon. Elected, appointed, career government official. Huwag niyong kalimutan kayo ay trabahante lang, empleyado, lingkod bayan, ang boss ay ang mamamayan. Huwag abusuhin ang mamamayan dahil babalikan kayo sa tamang panahon at araw. Hindi na ididimanda at hindi pwedeng kasuhan sa korte ang incumbent president. Pero pagkatapos, ayan na. Malinaw na malinaw nangyayari. Si Duterte hindi nakasuhan ng panahon yon dahil mayroong immunity. Pagkatapos kinasuhan, nakulong. Ganun ang proseso eh. Kaya kung kayo man ay may mga reklamo sa mga nakaupo sa ating gobyerno, di hintayin nyo ang tamang panahon kung meron kayong ebidensya. Yan ang proseso. Huwag tayong lilihis. Ang katarungan, mahirap kuhanin sa Pilipinas, pero may proseso na dapat pagdaanan at kung ano man ang magiging desisyon, dapat irespeto ang rule of law. Good luck sa may mga kaso. Good luck sa mga complainant. Justice for all. Victim. Justice din at katarungan din para sa mga akusado. Yun ang mensahe at malinaw. Please like and share.